Mga kapuso, sa paparating na Semana Santa, inaasahang dadagsa ang mga kapuso natin sa iba't ibang simbahan. At isa na dyan ang Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre sa San Pedro, Laguna. Dinarayo kasi dyan si Lolo Uweng o yung imahe ng patay na si Jesus. Pinupunta ko yan. Oo nga eh, that's what I know. Pati yan sa tubig ng balon ay pinaniwalaan na nakakagaling ng mga may sakit. At ngayong umaga, alamin natin kay Sian ang mga kwento ng pag-asa ng mga deboto na pumupunta dyan. Good morning, Sian! Good morning mga kapuso. Ongoing na nga ang misa dito sa Shrine of Jesus in the Holy Sepulchre, o mas kilala bilang Lolo Uweng. Nagsimula ang misa kaninang 5 a.m. and tuloy-tuloy ito kada oras hanggang 8 p.m. At tuwing Biyernes nakikita dito yung tinatawag nilang Sea of Humanity. Yun yung tawag nila sa mga pagdagsa ng mga tao na bumibisita para magdasal kay Lolo Uweng. Sa mga di nakakaalam, si Lolo Uweng imahen ng patay ni Jesus na natagpuan ng mga lokal na mayangista dito sa dalampasigan ng Landayan, San Pedro, Laguna. Kaya naman, napakadaming kwento ng puno ng milagro at himala. Kaya naman, kumustahin natin ang ilan sa mga deboto na nakaranas mismo ng himala mula kay Lolo Uweng. Ito, actually, nakikita nyo, medyo tuloy-tuloy pa rin yung pila. Ito, nakapila yung ilan sa mga deboto natin na kakausapin ngayon. Tutuntayin lang natin ng saglit kasi nagdadasal yung deboto natin. Ito, tawagin na natin si Ma'am Roxanne Danyo. Ma'am Roxanne, hello po. May istorbo lang po kayo ng saglit. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. Ilang taon na po kayong deboto kay Lolo Uweng? Bali, 4 years na po akong lumalapit sa kanya. Simula nung nagkasakit yung anak ko, nagkaroon po siya ng portal hypertension. Doon na po ako lumapit kay Lolo Uweng nung time na ooperahan na siya. Tapos, nung lumabas kami ng galing ng hospital, pumunta na po ako dito at lumapit kay Lolo Uweng. At every Friday po akong lumalapit dito. Talagang hiniyak po pa. Nilapit ko po sa kanya dahil panay po ang bleeding ng anak ko. Talagang every Friday nilapit at hiniyak ko po yun. Para gumaling po siya. Opo. Pero sa awa po ng Diyos, binagbigyan po ako ni Lolo Uweng. Ngayon, gagraduate na po siya ng grade 12. Malakas na po siya. Yun po yung panata Okay na ko po yung pakiramdam ng anak niyo po? Yes po. Sa awa po ng Diyos, gagraduate po siya ng grade 12 ngayong April 25. Malaking pasasalamat ko po at tuloy-tuloy po akong nagdedeboto kay Lolo Uweng. Dahil walang imposible sa kanya talaga. Walang imposible. Pag taimtim na panalangin at ilalapit mo sa kanya, talagang pagbibigyan ka. Ngayon po na magaling na po yung anak niyo at napagbigyan kayo ni Lolo Uweng, ano naman po yung patuloy niyo na panata na patuloy kayong pumupunta hanggang ngayon? Ang sa akin ay maging malakas kami, aking pamilya. Yung bigyan kami ng kalakasan pa rin ni Lolo Uweng. At tuloy-tuloy pa rin ang pagdadarasal ko na sana hindi na bumalik, hindi na siya magbe-bleeding. Yun lang po talaga lagi ang pinupunta ko dito. Araw-araw hinihiling ko sa kanya na tuloy-tuloy lang na wag naman sanang bumalik yung sakit niya. Ipagdadasal ko rin po yan. Opo. Na sana Yun po lang magaling po. niyo po yung anak Yun niyo. lang po. Okay, nung time na po yun, alam ko mahirap po talaga para sa inyo na Yes. makita po yung anak niyo. So, nung mga Sobra. time po na yun, ano po yung tumatakbo sa isip niyo? Hindi ko na alam nung time na sinabi na ng doktor sa akin na ma-admit na siya sa hospital, maoperahan na siya. Talagang hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Buti na lang po natulungan kayo ni Lolo Uweng ngayon, Yes. no? Maraming salamat po, Thank you po. Ma'am Roxanne. Okay po. Thank you so much po. Naku, pero di pa dyan nagtatapos. Meron pa tayong ilan sa mga deboto na nandito. Ito naman kasama natin ngayon, si Sir Alex Siradelio. Hintayin lang natin. Pinuntahan lang na si Lolo Uweng. Actually, mga kapuso, nakikita niyo napakadaming deboto ni Lolo Uweng. Wala kanina na talagang pinapahid kay Lolo Uweng, tapos pinapahid kung saan sa tuhod, kung saan may mga nararamdaman. Actually, lahat sila dito pumupunta kasi may mga karamdaman sila. At kaya sigurado ang pagdagsa ng mga tao. Kaya naman may para sa mahal na araw, this 2025, ay may bubuksan silang exhibit kung saan may kita dito yung mga gamit ni Lolo Uweng at di lang yan. Siyempre, ipapakita rin natin ang talagang binibisita, yung milagroso nilang balon dito ni Lolo Uweng kung saan kapag naligo ka daw, kapag pinahid daw sa'yo, magagaling daw yung karamdaman mo. O ito, tara, puntahan na natin si Sir Alex Saradelio. Sir Alex. Magandang umaga po. Gaano katagal na po kayong deboto ni Lolo Uweng? Mula nung kaisip ako, talagang Ever since po mula nung... patolikon talaga ako kay Lolo Uweng. Sumasiman pa ako. Paano naman po nakatulong sa inyo si Lolo Uweng yung pagiging deboto niyo? Pata Benis, napunta ako dyan araw-araw.
Ano po yung dinadasal niyo? May mga karamdaman po ba kayo? May mga kilala po ba kayong may pinagdadaanan? Yung karamdaman ko, mga kapatid ko, inaano ko sila, pinipray ko lagi kay Lolo Weng. Mm. Sana po hindi sila magkasakit. Tulad ko po. At ngayon, nakatulong naman po sa inyo si Lolo Weng. Natutupad naman po yung mga pinagdadasal niyo. Nakatulong naman kasi dati akong na-stroke, hindi ako makalakad. May stroke po kayo dati. Na-stroke ako kalahati. Opo. Mm. Nung mga taon po na, anong mga nangyayari po, ano po yung naiisip niyo? Nagdadasal ako para sa mga karamdaman ko. Para makarecover ako. Mabuti po at nakatulong sa inyo si Lolo Weng. Maraming salamat po. Nakatulong naman. Maraming po Sir Simon. At ako, dahil po nga po sa inaasahan na pagdagsa ng mga tao, ay may inihinanda silang offline Semana Santa dito. Para mas malaman pa natin kung ano yun, tawagin na natin si Father Rafael Malaborbor. Magandang umaga po, Father. Magandang umaga din po sa inyong lahat at mga kapwa ko deboto ni Lolo Uweng. Tayo po ngayon ay nandito sa veneration area kung saan dinadagsa po ng mga tao at libo-libong mga tao ang pumupunta dito kada Biyernes. At last year po, ayon sa LGU, during the celebration ng mga mahal na araw, from Holy Thursday to Good Friday, umabot po ang mga deboto from 1.3 to 1.6 million na katao. Kaya po ito yung pinaghahandaan ng buong dambana sa pagdagsa po ng tao na tinatawag nilang alay lakad. That will be the highlight ng celebration ng mahal na araw dito sa dambana. At ikalawa, yung pagbibihis at maringal na pagbibihis sa banal na imahe ni Lolo Uweng. Napakarami pong pumupunta dito sa dambana dahil sinasagot po ni Lolo Uweng lahat ng brokenness ng tao. Yung broken-hearted, broken body, broken relationship, at kahit yung mga broken pockets ay sinasabi nilang sinasagot ni Lolo Uweng. Kaya nga po, dumadagsa po ang daming tao ngayon, kaya po yung aming simbahan ay maliit na po at ang seating capacity lang po ay 600. Kaya ngayon ay nagpapatayo po ng mas malaking simbahan para po mas ma-accommodate ang ating mga pilgrims. Parang Maraming handang-handa na po salamat. kayo ngayong Semana Santa, no? Kaya naman, para po sa mas marami pang kwento ng pag-asa, tumutok lang kayo sa Pambansang Morning Show, kung saan laging una ka, unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.